Okay, good morning everyone. Today is a holiday, no? Federal Day, okay? I went to the post office earlier, but uh, it's closed, okay? So it's a Federal Day here in United States of America. Walang pasok ang post office, no? Yung ibang government office, okay? Walang pasok, okay? So once again, no, good morning to each and everyone, my family, heart relatives, and friends. Please once again join me in our daily bread with devotion, healing, prayer, with Jesus calling, with the promised blessing. The promised blessing of God is the earth, the one that we are living now, standing, running, eating, sleeping. That is the promised land, okay? Now, please join me in my general compassionate service dedicated to the Lord Jesus Christ and at the same time to dedicated to all of you, okay? Lagi akong tumitingin sa itaas kasi minsan baka magpakita uli sa akin ng Panginoon sa pamamagitan ng ulap yung kanyang muka nung makita ko naka-side view sa kaliwa. Hindi ko lang kinausap, yun ang pagkakamali ko, okay? Baka may nasabi sa akin kung sakasakaling alam ko ang gagawin ko, hindi ko po alam, na sorpresa ako ni Lord, okay? Yan po ang isa sa testimony nating patunay sa inyo na nakita ko siya sa pamamagitan ng ulap ng kanyang mukha, no? Nakatagilid, nakatingin sa kaliwa, okay? So once again, no, tayo po magsalo-salo, magsama-sama, kumain ng mga salita ng Diyos, no? Hindi po ako nagsasawa, tumitigil, nagkukulang, no, ng paalala, no? I'm here not to give up, no, to do my service, to spread the gospel word of God, to guide us, to remind us, no, to help us to save our Holy Ghost, no, most especially our body as a temple of our Holy Ghost, no. Templo ng ating bahay, yung ating katawan, bahay ng ating kaluluwa, okay? So pag pinabayaan natin, inabuso natin, alam nyo na kung anong mangyayari sa ating katawan, okay? Yan din ay templo ng Panginoon Diyos. Ikaw kasi yung unang ginawa niyang templo para matirahan niya, para mapagpahingahan niya, no? Ngayon, ginagawa mo ba yun para sa Kanya o para sa iyong sarili? O baka pati sarili mo, pinababayaan mo na, kaya mapapahamak ang iyong katawan, inaabuso mo. Yan ang ibig sabihin ng mga pangaral ng ating Panginoon, okay? Remember, if you see me here because you think it's only because of me, no, you are wrong. I'm here because of Him, or because of Him. Nandito ako dahil sa Kanya. Kasi kung hindi dahil sa Kanya, wala na rin ako dito, no? Hindi niyo ako marinig dito, hindi niyo ako marinig magpapaalala, magsasalita ng Kanyang mga salita. Bilang paalala, bilang gabay, bilang guide sa ating katawan, okay? Sa ating isip at puso, okay? Sa ating kaligtasan, magandang kalusugan, kalakasan, at kapayapaan at kapahingahan, okay? Yan ang katotohanan, okay? He give us peace and rest, no, to protect our body and soul, no, as His temple, as His church, as the storehouse of His gospel of word of God, most especially our Holy Ghost, no, the same like a Holy Spirit, no. The Holy Spirit is never makes sin even a single thing, miski kalitlitan, even a mustard seed, no sin from the Christ, no. But because we are only human being, they call our Holy Spirit as a Holy Ghost, okay? Holy Soul, okay? Hindi Espiritu Santo, okay? Ang Espiritu Santo lang na meron ay ang Diyos, oh, kasi yung kanyang Espiritu ay banal, galing sa Espiritu ng Ama. Hindi kailanman nagkasala, okay? Yan ang katotohanan, okay? Now, once again, join me, no, in our daily bread with devotion, healing, prayer, with Jesus calling, with the promise. Imagine, no, it's just like that. It's like a click in the finger, no. Hindi ko mapatanggal ng daliri, ganyan lang, no, ganyan lang, yun, simple, no. 6 months of the year is here, okay? It's almost done. The 6 months of the year is today, is the holy 6 months of June 19, okay? June 19, the holy 2026, okay? Sa atin sa buong bansang Pilipinas, huwag kayong bibigay, huwag kayong susuko. Huwag kayong palaging masyadong magtahi-tahimikan, kasi pag nagtahi-tahimikan kayo, iisa lang ibig sabihin yan, pinababayaan nyo, kinukonsinti nyo yung mga masasamang leader, okay? Kinakailangan talaga mag-voice at kumilos, okay? Ganun po ang katotohanan dyan, okay? Hindi para gumawa ng das, kung hindi lumabas at talagang ipakita na dapat sila bumaba na, no? Sabi ko po sa inyo, paalala lang, no? Wala tayong piniperso, pinipilit, no? Hanggat hindi naalis ang mga yan dyan, hindi mababago ang takbo ng Pilipinas, no? Kahit pa sinong presidenteng iupo nyo dyan, hindi mababago yan. Hanggat ang mga yan nandyan, nakatayo, nakaupo, okay?
walang mababago sa bansa natin. Tuloy-tuloy pa rin yan, okay? Paikot-ikot na lang yan mangyayari dyan, no? Umaayon, kumukontra, kumukontra. Wala po, no? Alam ninyo kung sino mga anak ng ABS-CBN, okay? Alam po ninyo yan. Hindi yan lingid sa inyong kaalaman at inyong karunungan, okay? Whatever, my focus is not there. My focus is here now, okay? So let us focus in the holy, glorious, precious word of God, the message from the book of Bible, no? To feed our body and soul, our human flesh, our immortal body, as His temple, as His church, as the storehouse of His gospel, precious, glorious word in our mind, in our heart, in our human flesh, in our immortal body, okay? Yan po ang katotohanan, okay? So to those who celebrate their birthday, happy birthday to all the celebrant of this month, no? To those celebrating their wedding anniversary, happy anniversary, no? To those have sickness and illnesses, be with me. Soon I will be pray for you, no? Pag sumunod kayo sa akin, pinikit nyo ang inyong mata, gagaling kayo. Maniwala kayo sa akin. Hindi maaaring hindi, no? Ang kagalingan mo ay nasa iyo din. Kahit pa kayo pagdasal ko araw-araw, kung ang iyong paniniwala ay mahina at hindi ka naniniwala sa mga salita ng Diyos, no? Huwag na kayong mag-focus sa akin. I'll tell you, huwag na kayong mag-focus. Mag-focus kasi, kung mag-anak yan, pinsa ko yan, it's okay, no? But remember, I'm not here because for myself. I'm here because of Jesus. Tandaan yan. Nandito ko dahil sa Panginoon, hindi para sa aking sarili, no? Hindi para lang sa aking kamag-anak, kung hindi sa Panginoon, no? Pero nandito ako para isiwalat, isambulat ng mga salita ng Diyos bilang paalala sa ating kaligtasan, magandang kalusugan, kapayapaan, kalakasan, at kapahinga ng ating isip at puso, no? Yan ang katotohanan. Kasama ang ating mga buong pamilya, kamag-anak sa magkabilang panig at mga kaibigan, okay? So tayo po to those have sickness and illnesses, remember, no? Join me when I close my eyes, pray for me, feel the word of God. Gagaling ka, hindi maaaring hindi, no? Makaka-recover ka kung maniniwala ka sa Panginoon, no? Ngayon kung magdududa ka, may hirapan ka, no? Pag ikaw ay nagdasal, pumikit, kasama ko, kasabay ko, maririnig ka ng Diyos, hindi maaaring hindi, okay? Maaaring hindi ngayon, maaaring hindi bukas, o maaaring sa makalawa. Bigla kang makatayo, makalakad, at huwag mo na muling babalikan ang iyong mga lumang pag-uugali. Yan ang katotohanan niya. Kaya ka ililigtas ng Diyos dahil sa ganung mga bagay, okay? Kahit man sino sa inyo, no? Kapuso, kapamilya, kamag-anak sa magkabilang panig, mga kaibigan, ay aking pinapalahanan sa pangalan ng ating Panginoong Hesus at sa Diyos Amang katastasan at sa Espiritu Santo na iisang tunay na Diyos, okay? Yan po ang totoo, okay? And to those have bedridden, still in the chair, no? Remember, pray is the number one key, no? Medicine is only temporary, I told you, no? There is no too much money they can recover from us, no? To save us, no? The one who can save us is the prayer of God, the connection to God. Yan ang magliligtas sa atin, hindi kung anong bagay, okay? Now tayo to those who selected their loved ones and family, no? Condolence po, no? You have my sympathy, nakikiramay, nakikidalamhati, no? You remember, no? Not because I sent you help, I have too much money, I have no work, I have no job, no? But when I sent you something because you really need it, okay? And now if I cannot send you something, it doesn't mean I didn't think about you, I didn't pray for you, I didn't take care, I didn't trying to do something, anything for you, no? Nakikidalamhati. Number one dito is not the money, no? It's sinasabi kasi ng Diyos, hindi lang sa gawa, no? Ang number one dito, prayer, number one, okay? Prayer to heal our body and soul, to cleanse, no? Tumanggap ka ng mga salita ng Diyos, magsisi ka, magtanggapin mo ang panganak sa ikalawang pagkakataon, maging anak ka muli ng Diyos sa ikalawang pagkakataon, maging bata ka ulit katulad ko, no? Tinanggap ko siya, nagsisi ako, sinuulat ng mga kasalanan, at namumuhay ako ng katulad niya, lumalakad ako sa lakad niya, bit-bit ko ngayon ang cross ko para sumunod sa kanya. Ganun po yung hinihingi ng Panginoon Diyos sa atin, okay? So once again, let us pray all together, no? To all of you are included here, okay? Lord God, once again, here I am again, Lord God, to call in the name of your Father, the Almighty One, the most holy, mighty One, you as a Son Jesus, no? Our brother and sister, and
in only one Spirit, Lord God, the Father, the Son, and the Holy Spirit, in three, in truly one God, Lord God. Lord, I know you always hear my prayer, Lord God. Every second, every minute, you know what is in my mind, you know what is in my heart. You know if I'm happy or sad or upset, Lord God. You're the only one who can know everything. I can lie to everyone, but I cannot lie to you. I cannot hide anything from you, because my body is yours, my spirit is yours. I am one of your ordinary servant, one of your ordinary messenger to spread your holy gospel, Lord God. Lord, thank you for yesterday, today, and tomorrow, for another day, second, minutes, hour, day by day, week by week, month by month, that you allow me to be here, to walk with you, live like you, take my cross, and follow you. There in the right path, the right destiny, in the way, the truth, and the life, just to be there in the kingdom paradise of heaven, in your Father's house. You as a Son Jesus, our Savior, to show us our salvation, to guide us in one, truly one Spirit, in your holy mighty name, Jesus. Amen. Lord, comfort all in the middle of war, in the victim of war, Lord God. Give them temporary shelter, foods, money, and all that they need, Lord God. Lord, most especially save them the way you saved me, call them the way you called me, touch them the way you touched me, Lord. Once again, for the sickness and illnesses of all these people who's been watching or listening to you, Lord God. May your grace and mercy and power of healing be upon all of us, Lord. Touch the inside, outside, cleanse our body and soul with our temple of our Holy Spirit, your Holy Spirit, our Holy Ghost together, as your house, as your church, as your temple, as your storehouse of your precious glorious word from the holy sacrament of Book of Bible. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, in three, in truly one God. Amen and amen. Okay? Yan po yan. Okay? So tayo po magsalo-salo. Ang unang scripture natin sa ating June 19, no? Ay dalawa, Philippians at Ephesians. Okay? Now we gonna read these two, no? Pinagkaisa ng dalawa, no? Philippians chapter 2 verse 13, Ephesians chapter 3 verse 20, no? We gonna read 5 verses each scripture. Okay? Create within me, Lord, no, both to desire and the power to do your gracious will, no, and make me a joy to you in a new ways, no. Thank you, Holy Spirit, for the spirit of wisdom and understanding, the spirit of counsel and strength. I rejoice that you are able to do far more than all I ask or think, okay, according to your power that is at work within me, okay. That is at work within me. Alright? Yan po sinasabi, no? Now, let me read to you for the second time, no? Create within me, Lord, both desire and power to do your gracious will, and make me a joy to you in new ways, okay? Thank you, Holy Spirit, for the spirit of wisdom and understanding, the spirit of counsel and strength. I rejoice that you are able to do far more than all I ask or think, okay? According to your power, no? Than as it work within me, okay? Philippians chapter 2 verse 13, Ephesians chapter 3 verse 20, okay? Remember, I'm not the guy like this before, no? I never touched this Bible for so many years, no? The gift of my daughter for me on 2006, no? December, no? I ignored this Bible. I touched Bible before. I read from the first to the last, but it didn't go here in my mind. I didn't even care about them. And now, when God calls me, here I am, no, to serve you and to serve Him. Okay, because I know He wants me to spread His gospel word, God. Not in the stadium, not in the place, but in this kind of service, different like this. Okay, that's the way it is. Okay. So, basahin natin sa Tagalog, guys, ano? Day, 11 ng Hunyo, okay? Lumikha sa loob ko, Panginoon, kapwa ang pagnanais, no? Ang kapangyarihang gawin, at gawin akong isang kagalakan sa iyong mga bagong paraan, no? Salamat sa banal na espiritu ng karunungan at pangunawa ng ang espiritu ng payo at lakas. So, ako ay nagagalak na ikaw ay nakakagawa ng higit pa sa lahat ng aking hinihiling, no, o iniisip ayon sa inyong kapangyarihan na kumikilos sa loob ko. Pakinggan niyo mabuti, no, lalo na kayo may mga karamdaman.
huwag kayong basta makinig, kundi pakinggan nyo anong sinasabi ng Lord, no? Ang message, no? Pakinggan nyo mabuti kasi ito tungkol sa mga karamdaman din, no? Day 19, ika-19 ng Hunyo, no? Lumika sa loob ko, Panginoon, kapwa ang pagnanais mo, ano bang nais mo, no? At ang kapangyarihang gawin ang iyong, no? At gawin akong isang kagalakan sa iyo sa mga bagong paraan, no? Another way, no? Salamat sa banal na espiritu ng karunungan, okay? At at pangunawa, ang espiritu ay payo. Excuse me, no? Ang espiritu ay payo at lakas, okay? Ang espiritu ay payo at lakas, okay? Ang espiritu ang espiritu ng payo at lakas, no? Ako ang magalak na ikaw. Ako'y nagagalak na ikaw ay nakakagawa ng higit pa sa lahat ng aking hinihiling, oh. So, hinihiling mo, di ba? Ano bang hinihiling mo? Kagalingan, kapatawaran, wag lang kagalingan. Kung hindi humingi ka ng kapatawaran para pag narinig ka, gagaling ka. Yun ang katotohanan, okay? Ang sabi rito, no? Ako ay nagagalak na ikaw ay nakagagawa ng higit pa sa aking hinihiling o iniisip. Ano bang iniisip mo? Hinihiling mo. Yun, okay? Para sa lahat ng aking iniisip o aking hinihiling o iniisip, ayon sa iyong kapangyarihan na kumikilos sa loob at labas ng aking katauhan. Ganun yan, okay? Kasi alam ng Diyos ang nangyayari sa iyo, oh? So, pag pumikit ka, ikaw lang mag-isa, no? Yung walang makakaabala sa'yo, makakagambala sa'yo, maririnig ka. Okay? Pag nanalangin ka, huwag kang basta mabasahin, kundi dibdibin mo, damdamin mo na nakikipag-usap tayo sa Kanya. Ganun yan, no? Hindi tayo para nanonood lang ng TV. Ganun po yan, okay? Alright? Yan po ang ating mensahe, no? Again, basahin ulit ko sa inyo, no? Para maliwanag, no? Maintindihan ng ibang hindi nakakaintindi. Kasi minsan Tagalog na talagang hindi pa maunawaan. Ako nga, marami akong hindi naunawaan bilang Pilipino, okay? Kahit Tagalog na, no? Again po, no? Day 19, no? Ika-19 na, no? Lumika ako sa loob, lumika sa loob ko, Panginoon, kapwa ang pagnanais at ang kapangyarihang gawin ang iyong at gawin akong isang kagalakan sa iyo sa mga bagong paraan, no? New ways, no? Salamat sa banal na espiritu, no? Thank you for the Holy Spirit, no? Sa karunungan, no? Sa karunungan, no? And graciously, no? Sa karunungan, akong isang at gawin akong isang kagalakan sa iyo sa mga bagong paraan. Salamat sa banal na espiritu, karunungan at pang-uunawa, ang espiritu ng payo at lakas. Ako ay nagagalak na ikaw ay nakagagawa ng higit pa sa lahat ng aking inihiling o iniisip, okay? Ayon sa iyong kapangyarihan na kumikilos sa loob ko. Siya naman, kumikilos ang Panginoon. Ang tanong naniniwala ka ba na kumikilos ang Panginoon? Pag pinagdudahan mo yon, yan ang problema, okay? Yun ang alam, pag inisip mo yon, mangyayari. Huwag mong pagdududahan. Sabi mo, hindi, nagdasal na ako, narinig na ako ni Lord. Hindi, sabi niya, huwag ko nang ulit-ulitin. Kung hindi maniwala ko at sumampalataya ko, gagaling. Oh, gagaling. Now, let me read this Philippians, no? Philippians chapter 2, verse 13 to 17, okay? Here is the message. For it is, verse 13 to 17, no? For it is God which worketh in you, no? Both to will and to do of His good pleasure, no? Verse 14, do all things without murmurings and disputing, no? Verse 15, that ye or you may be blameless and harmless, the Son of God, without rebuke, in the midst of the crooked and perverse nation, okay? Among whom ye or you shine as light in the world, no? Verse 16, no? Holding forth the word of life, no? That I might rejoice in the day of Christ, no? That I have not run in vain, no? Neither labor in vain, okay? Verse 17, okay? Yea, and if be offered upon the sacrifice and service of your faith, no? I joy and rejoice with you all, okay? Alright? Yan ang sinasabi ng ating Philippians chapter
2 verse 13 to 17, no? Pakinggan nyo, pag nagbabasa ako, pakinggan nyo. Huwag kayong mag-focus sa akin. Pag nag-focus kayo sa akin, magugulong utak nyo, no? Pang-focusan mo rito yung sinasabit, binabasa ko, balita ng Panginoon Diyos para sa atin, okay? Pinararating niya sa atin sa pamamagitan ng aking salita, sa pamamagitan ng aking boses, ang kanyang mga salita, okay? Basahin natin sa Tagalog version, mga taga-Pilipos, pahina 2, versikulo 13 hanggang 17, okay? Tagalog version, okay? Sapagkat Diyos ang gumawa sa inyong sa inyong pagnanasa at sa paggawa ayon sa kanyang mabuting kalooban. Mabuting kalooban, ano? Versikulo 14, gawin ninyo ang lahat ng mga bagay ng walang bulong-bulungan at pagtatalo, okay? Versikulo 15, upang kayo maging walang sala at walang malay, mga anak ng Diyos na walang dungis, no? Sa gitna ng isang lahing liko at masama na sa gitna nila'y lumiliwanag kayong tulad ng mga ilaw sa sanglibutan, okay? Versikulo 16, no? Na nagpapahayag ng salita ng kabuhayan upang may ipagkapuri ako sa kaarawan ni Kristo, na hindi ako tumatakbo ng walang kabuluhan ni nagpapagalman ng walang kabuluhan, okay? Versikulo 27, no? Oo, kahit ako'y maging hain sa paghahandog at pagdilingkod ng inyong pananampalataya, ako'y nakikipagtuwa at nakikigalak sa inyong lahat, okay? Yan ang sinasabi, no? Let me read in Spanish, okay? Okay, let me continue to read in Spanish, no? Filipenses capítulo 2 versículo 13 hanggang 17, okay? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad, no? Versículo 14, no? Excuse me, así todo sin murmuriones y contiendas, okay? Versículo 15, no? Para que seáis irresponsables y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio, ¿no? De una generación maligna y perversa en medio de la cual, ¿okay? Resplandeceis como luminares en el mundo, ¿okay? Versículo 16, asidos de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo puede gloriarme mi de que no he corrido en vano ni en vano hi trabaho, okay? Yan ang sinasabi, okay? Versikulo 17, no? Y aunque se derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, mi gozo y regocijo con todos vosotros, okay? Yan po ang Philippians natin, no? Now, dako tayo sa ang daming manlilipad, no? Mga gabok, okay? Now, dako tayo sa ating Ephesians. Punta tayo sa Ephesians natin, katabi lang, no? Sa daily bread po yung binasa natin, daily bread, okay? Daily bread, okay? Now, punta tayo sa Ephesians chapter 3, verse Ephesians chapter 3, no? Verse 17 to 21, no? Ephesians chapter 3 verse 17 to 21, alright? Ito sinasabi rito, no? That Christ may dwell in your hearts, no? By faith, no? By faith, no? That ye or you being rooted and grounded in love, no? Pag-ibig, no? Verse 18, may be able to comprehend, no? With all saints, with what is the breadth and the length and depth, no? And height, no? Verse 19, no? And to know the love of Christ which passeth knowledge, that ye or you may be filled with the fullness of God, no? Verse 20, now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask, no? Or think, according to the power that worketh in us, okay? Verse 21, no? Last verse, no? Unto him be glory and the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end. Amen, okay? Excuse me, no? Kumatin lala muna ako, siguro nakalunok ako ng gabok, okay?
Alright? Dito tayo sa Tagalog version, no? Mga taga-episode pa na 3, versikulo 17 hanggang 21, no? Okay? Tagalog version, okay? Sabi to, kaya nga ipinamamanik ko na huwag kayong mga lupaypay sa mga kapighatian ko dahil sa inyo na pawang kapurihan ninyo, okay? Okay? Ano man ang nangyayari sa iyo, huwag kang manlupaypay, okay? Labanan mo. Maging matatag ka. Kasi bakit? Buhay ka. Mahal ka pa rin ng Panginoon. Kasi binibigyan pa tayo ng pagkakataong makapagsisi. Yan ang totoo niyan, okay? Pag tayo nabigla, namatay, wala na. Hindi ka na nakapagsisi. Ang tanong, makakapasok ka ba sa langit? Yan ang tanong. So, hanggat nandiyan ka, gumagalaw, nag-iisip ka, humihinga ka, magpasalamat ka sa Diyos, okay? Bakit? He give you a chance to do repentance, ask forgiveness, surrender all your sin, and be ready to receive His Holy Spirit, no? Si Kuya Ramer, tumanggap na yan, okay? Pinatanggap namin yan ni Mrs., no? Nabigyan na namin ng kaligtasan niya sa Panginoon. Ang tanong kung siya ba yung nasa Panginoon, okay? Yun ang kailangan dyan, okay? So, dito tayo sa, no? Tagalog version, no? Ang sabi sa versikulo 13, no? Kaya nga pinamamanik ko na huwag kayong manlupaypay, no? Sa mga kapighatian ko dahil sa inyo na pawang kapurihan ninyo, okay? Kapurihan ninyo, okay? Versikulo 14, no? Dahil dito ay inilulud ko ang aking mga tuhod sa Ama, no? Versikulo 15, na sa kaniya ay kumukuha sa pangalan ang bawat sangbahayan sa langit, no? At sa lupa, no? Versikulo 16, upang sa inyo pagkaloob niya ayon sa mga kayamanan ng kaniyang kaluwalhatian na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kaniyang espiritu sa pagkataong loob, okay? Pag pinapasok mo ang espiritu niya sa pagkataong loob, lalakas ka, maliligtas ka, yun ang ibig sabihin, okay? Kung hindi maligtas ang katawan, okay lang, ganun talaga eh. Darating ako doon, darating ang iba doon, nauna na yung iba, no? Yung iba nahuhuli pa, no? Naiwan pa, lahat tayo darating. Ang tanong, ligtas ba ang kaluluwa mo? Yan ang tanong. Saan ka pupunta? Sa langit o sa impyerno, okay? Pag hindi ka makapasok sa langit, isa lang pupunta mo sa impyerno. Eh paano kung hindi ka patanggapin na Satanas sa impyerno, di wala ka ng tirahan, no? Stowaway ka, no? Taong labas ka kung saan ka natuloy, no? Ganun ang mangyayari, no? Parang buhay sa lupa, no? Wala kang langit, wala kang impyerno. So saan ka ngayon nakatira? No? Saan partido ka ngayon nandun? Yan ang tanong dyan, okay? Nakakatawa, nakakapag-isip, no? Pero yun ang katotohanan, okay? Ngayon, hanggat nandiyan ka, nakaupo, nakatayo, nakatakbo, lumalakad, binibigyan ka ni Lord ng pagkakataong makapagsisi, makapagbagong buhay, okay? Versikulo 16, upang sa inyo ipagkaloob niya ayon sa mga kayamanan ng kanyang kaluwalhatian na kayo'y palakasin sa kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang espiritu ng pagkataong loob, okay? Versikulo 22, no? Napunta pa tayo doon sumobra pa tayo sa Tagalog, you know? 17:21 lang, nabasa pa natin yung 14 at saka 15 yata, no? Saan ba tayo nagbasa, no? Pinamamanik, no? Sabi rito, saan ba tayo nakapagbasa? Napunta tayo sa 13 nga, no? 13 pa nga nabasa, basahin natin 13, no? Wherefore I desire that ye or you faint not, no? In my tribulation for you, which is your glory, no? Verse 14, for this cause I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ. Verse 15, of whom the whole family in heaven and earth is named. Verse 6, no? That he would grant you according to the riches of his glory to be strengthened with might by His Spirit in the inner man, no? Inner man, okay? Yan ang sinasabi, okay? Basahin natin ng diretso para mabalikan natin, no? That Christ may dwell in your heart by faith, that ye or you being rooted and grounded in love, no? In love, no? Verse 18, no? May be able to comprehend with all saints what is the breadth and length and depth and height, no? Verse 19, and to know the love of Christ which passeth knowledge, that ye or you might be filled with all the fullness of God. No? Verse 20, no? Now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask no or think,
according to the power that worketh in us. Okay? Verse 21, no? Unto him be glory and the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end. Amen. Okay? Basahin natin sa Tagalog version. Okay? Napunta tayo sa Ephesians chapter 3 verse 13 to 21. Okay? 13 to 21. Okay? Dito tayo, no? Kaya nga pinamamanig ko sa inyo, huwag kayong manlupalpay sa mga pagkapigatian ko dahil sa inyo na pawang kapurihan ninyo. Okay? Kapurihan mo yan, no? Kaya binibigyan ka na ganyan, kapurihan mo yan. Kaya nga pinamamanig ko na huwag kayong manlupaypay sa mga kapigatan ko dahil sa inyo na pawang kapurihan ninyo. Okay? Yung dinadanas mo ngayon karamdaman, walang kwenta yan. Okay? Kasi kung iisipin mo yung nangyari sa ating Panginoon, wala pa yan sa 1/4 ni kalahati, no, ng kanyang paghihirap na dinanas, no, hindi katulad natin, no. Versikulo 4, dahil dito ay inilulod ko ang aking mga uhod sa Ama, no, nananalangin, no, kailangan tumawag sa kanya. Versikulo 5, na sa kaniya ay kumukuha ng pangalan ang bawat sangbayanan sa langit at sa lupa, no. Versikulo 6, ibig sabihin sumasamba lahat upang sa inyo pagkaloob niya ayon sa mga kayamanan ng kanyang kaluwalhatian na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang espiritu sa pagkataong loob. Okay? Kapag nasa yung espiritu ng Diyos, mag-iibang pakaramdam mo, magiging panatag ka, hindi mo sabihin, oh, ganito na, hindi. Kasi alam mo ang Diyos nasa iyo na, okay? Tumitira na sa iyo, okay? Katulad na nangyari sa versikulo 27, na si Kristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya. Dasal, no? Upang kung kayo'y mag-ugat at magtumibay sa pag-ibig, sa pag-ibig sa Panginoon. Okay? Versikulo 28, ay lumakas upang matalastas pati ng lahat ang banal kung ano ang luwang at ang haba at ang taas at lalim. Okay? Versikulo 20, no? At makilala ang pag-ibig ni Kristo na di masayod ng kaalaman upang kayo'y mga puspos hanggang sa buong kapuspusan ng Diyos. Versikulo 20, ngayon sa makapangyarihan gumagawa ng lubang sagana sa higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip, no? Ayon sa kapangyarihan gumagawa sa atin, okay? Gumagawa sa atin, kumikilos sa atin, no? Versikulo 21, no? At sumakaniya nawa ang kaluwalhatian sa iglesia kay Kristo Jesus sa buong panahon magpakailanman siya nawa. Okay? Sumaatin, ibig sabihin, basahin sa Spanish. Okay, let me continue to read in Spanish before we go to our second video clip. Okay, here is the message, no? Por lo cual pido que no desmayéis y cuasa dimes tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Versículo 14, no? Por esta cuasa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, no? Versículo 15, no, di cuento más nombre toda familia en los cielos y en la tierra, no? Versículo 16, para que os dé conforme y las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Okay? Versículo 17, no? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones y pindique arriagados y cementados en amor. Versículo 18, ¿no? Si ya es plenamente capaces de comprender con todos los santos cual sea la anchura, la longitud, la profundidad y las alturas, ¿no? Versículo 19, ¿no? Y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, ¿no? Versículo 20, ¿no? Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. ¿Okay? Versículo 21, y él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amen. Okay? So punta tayo ngayon sa ating second video. Okay? Second video tayo.